Muli po kaming lumalapit sa inyo, Panginoon, dahil nais naming hingin muli ang iyong tulong sa aming pong pag-aaral ng inyong mga salita. Ang iyong mga salita na kinikilala namin na mahalagang instrumento sa inyong mga kamay, hindi lamang upang tawagin ang mga nawawala mong tupa kay Kristo Jesus, kung hindi patuloy na pangalagaan ang mga tupang ito, palaguin sa kanilang pananampalataya, gabayan sa kanilang buhay dito sa lupa, hanggang sa panahon na finally si Jesus ay bumalik namang muli upang dalhin ang iyong iglesia sa lugar na kanyang inihanda. At habang hinihintay namin siya, Panginoon, kami ay umaasa sa tulong na patuloy mong ipinagkakaloob upang ihanda kami in meeting Him. At ito ay through our sanctification, paglilinis na ginagawa mo sa buhay namin. Kaya't kami ay umaasa na ang aming meditation ay hindi lamang magbibigay kaluguran sa inyong harapan, kung hindi ang meditation namin ngayong umaga ay magdudulot ng patuloy na sigla at kalakasan na maaari naming gamitin to continually do all things for your honor and for your glory. Be with us as we now study and meditate upon your word. In Jesus Christ's most precious name. Amen. Tinanong ko ang aking sarili, ano kaya ang magandang pag-usapan sa unang araw ng linggo ng taon na ito? Isang linggo na kung saan may special gathering tayo sa hapon para gunitain yung ginawa ni Jesus para sa atin. Naalala ko yung isinulat ni Juan patungkol sa iba't ibang iglesia na kanyang binanggit sa Revelation. At kung babasahin natin doon, ang unang binanggit ni Juan, doon po sa kalagayan ng iglesia ay yung tinatawag na kakulangan ng pag-ibig. Ito po ay kanyang nabanggit nung tinukoy niya yung church sa Ephesus, sa Revelations chapter 2. At kung pupunahin ninyo, yung description niya doon sa church ay maaring maging description ng maraming church dito. Magagandang katangian, magagandang accomplishment. But in spite of all these good things, merong mahalagang binigyan ng pansin ng Panginoon na nakita niya na tila baga either wala na doon o hindi kasalukuyang nangyayari. Siguro magandang basahin beginning verse 2 of Revelations 2. I know your works, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil. And you have tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars. And you have persevered and have patience, and have labored for my name's sake, and have not become weary. So kung pupunahin mo, parang yung katangian na ito na naobserbahan sa kanila, parang napakaganda. Parang pag tinignan mo, walang mali. Wala tila bagang kulang. Kasi kung pakikinggan mo, sabi ng Diyos, ang Diyos ang nagsasabi nito. I know your works, alam ng Diyos. Yung ginagawa ng iglesia, they are laboring, they are working, they are laboring. I know your labor. And even yung patience nila, alam ng Panginoon. Lalong-lalo na
yung pagtaguyod nila at pagtayo nila sa katotohanan. They won't even allow themselves to be influenced by false teachers, by false teaching. Masinop sila. You have tested those who say. Hindi basta-basta kung sabihin ako'y pastor ng ganito, ako'y apostle, kung ano pa yung i-term nila, ako'y sugo ng Diyos, o kung ano pa. Hindi sila basta-basta natatangay ng ganung mga pagsasalita. Pag tinanong mo yung sarili mo, di ba, sinabi rin dito, you have persevered, and have patience, and have labored for my name's sake, and have not become weary. Hindi naman sinabing, yung labors nila ay hindi para sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, I know na itong mga labors nyo ay para sa akin. Pero pagdating mo doon sa verse 4, nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Remember therefore from where you have fallen, repent, and do the first work, or else I will come to you quickly, and remove your lampstand from its place, unless you repent. Parang, ang bigat naman. Parang sobra naman. Ang sipag naman nila. Naglilingkod naman sila sa Panginoon. And yet, may isang bagay lang na tinukoy ang Panginoon. At sabi niya, pag hindi nyo pinagsisihan yan at hindi nyo inayos yung buhay nyo na yan, I will remove your lampstand. Parang, magugulat ka. Pero ano ba yung pinag-uusapan? Ano ba yung ni-raise niya na issue? You have left your first love. Sa tingin ko, mahalaga ang pag-isipan natin itong binanggit ng Panginoon sa ating pagharap sa panibagong taon. Hindi lamang tayo nag-isip nung dulo ng taon, nung anniversary natin, may mga tanong kaming binigay sa inyo, may mga nabanggit kayo na mahina kayo, kulang kayo. Pero dito walang nabanggit na kahinaan o kulang. And yet, sobra bang higpit ng Panginoon? Sobra bang, bakit naman ganun? Parang mapaparusahan pa kapag ka hindi. Kitang-kita po natin yung tinutukoy ng Panginoon na love dito na nakita niyang failing dito sa mga mananampalataya na ito o dito sa iglesia na ito ay sapat para igawad niya kung ano yung sinabi niyang banta kung sila ay hindi magsisisi, kung hindi nila tatalikuran yung ganitong kakulangan. Kaya sa atin po, maaaring sabihin natin, sa maraming pagkakataon na masinop tayo sa Reformed faith, pinaglalaban natin ito, nag-aaral tayong mabuti, maaaring gumagawa tayo ng mga mabubuti, nasisihan tayo sa tulong at biyaya ng Diyos sa mga bagay na ito. Pero pagdating kaya dito, sa issue na ito, ano kaya nakikita ng Lord nung iwanan natin yung 2025? Kung ito yung pagkukulang na wala sa atin, madadala natin ito sa 2026 kung hindi natin aayusin. Kaya magandang tanungin, sa pagsisimula, this is the first Sunday of the year. Bilang isang corporate church, we will be gathering again, the Lord willing, for 51 more Sundays. No? So parati tayong aharap sa Panginoon kasi sabi nga natin, in worship, hindi naman kayo maharap sa akin, although nakatingin kayo ngayon sa akin, nakikinig kayo sa turo ng Panginoon, hopefully. Umaharap tayo sa Panginoon, ano kaya nakikita ng Panginoon sa pagharap natin? Is it still a heart? Katulad nito, ito yung inuna niyang issue sa pag-address sa mga churches. Is it a heart that is loving in the first love? So, nice kong bigyan ng pansin itong issue ng first love
Maraming pwedeng sabihin sa bagay na ito. But I believe the best way to begin is to go back doon sa panahon na kung saan we first encountered the Lord Jesus Christ. And in that encounter with the Lord Jesus Christ, may nangyari. Granting that it became the situation in which you became a Christian, what took place there? I think there is an expression of first love sa atin doon sa nangyari. Kasi, nung may bago natin na-encounter ang Panginoon with what He has for us as salvation, ang pag-ibig natin nasa ating sarili lang. Diba? At sa pag-isip ko, ito yung first encounter ko sa Panginoon that I began to learn how to love the Lord when the Lord first loved me. At doon nagsimula yung love relationship na meron ako kay Jesus. And so I would like to consider that and think about that na pag-isipan natin dahil doon sa encounter na yon, gusto kong ipakita sa inyo na kung ano man nangyari doon, dapat siyang manatili sa habang panahon sa buhay natin. At isa yan sa confession ni Paul kung bakit lumago siya sa pananampalataya. So, ibabalik ko kayo doon sa portion na yon na mababasa natin sa Matthew 16, sa Luke 9, pero pinili ko yung Mark 8. Gusto kong piliin yung, kasi sa akin, among the Gospels, meron akong tinatawag na Markan priority. Yun yung unang isinulat. So, usually, pag nasa tatlong synoptic Gospels, inuuna ko parati kung ano yung maigsing nakasulat sa Mark. In Mark chapter 8, kung maalala ninyo, beginning verse 27, si Jesus sa kanyang mga disipulo ay pumunta sa bayan o sa town ng Caesarea Philippi. At doon, yung mga disipulo habang naglalakad sila, tinanong sila ni Jesus. Sabi ni Jesus sa kanila, ano bang sinasabi ng mga tao patungkol sa akin? Meron naman silang ready answer. Sabi nila, sabi ng iba, John the Baptist ka. Sabi naman ng iba, para kang si Elijah. And others, sinabi nila, katulad ka ng mga propeta. At sinabi ni Jesus sa kanila, directly, kayo naman, anong masasabi niyo tungkol sa akin? So kung tanungin kayo, anong masasabi ninyo patungkol kay Jesus? Si Peter, yung malakas ang loob na talagang sumagot ng tuwiran, you are the Christ. Di ba natutunan natin sa turo ni Pastor, yung Christ na yan, pag yan yung binabanggit, di ba? Tumutuko yan doon sa promised Jewish Messiah. Magliligtas, magbibigay ng masaganang buhay sa kanila. Bagamat na misinterpret ng mga Jew yung masaganang buhay, kala nila, bagay-bagay lang, pera-pera lang, material-material lang, o tanim-tanim lang, kasi agriculture sila. Hanggang ngayon, nami-misinterpret pa rin yung masaganang buhay. Marami pong mga tao, maraming Kristiyano, biglang tumitingin kay Jesus, biglang nakikinig kay Jesus. Dahil may mga taong katulad ko na nagpapahayag ng ebanghelyo na para bang ang tinutukoy niya, pera-pera lang. Kung lumapit ka sa Panginoong Jesus, kung may sakit ka, gagaling ka, no? So, dapat walang mamamatay na Kristiyano sa sakit. Siguro baka masagasaan kayo o
Kung ano mangyari, bangungutin kayo. Pero hindi sa sakit. Sabi ng mga iba, ganun eh. Manalangin ka lang. Bibiyayaan ka ng good health. O kayamanan. Dapat lahat ng Kristiyano parating may pera. Pag wala po kayong pera, nandito kayo ngayong umaga, barya-barya lang. Hindi yan pera, sabi ng iba. No? Kumbaga sa tinapay, yan yung mumu ba tawag doon? Yung nahuhulog lang. O, biyaya ba yun? Kung kainin mo yun, kahit anong dami nun, di ba, kainin mo, mabubusog ka ba ron? Gusto mo yung tinapay talaga. Kung maaari, may palaman pa. At kung maaari, mas masarap pa yung palaman. Yan ba yung pangako ng Diyos? So, ano yung masaganang buhay na yun? Dito, tignan nyo po. Nung sinabi yun, hindi huminto si Jesus. Pangalawang itinuro niya, beginning verse 31, He began to teach them that the Son of Man must suffer many things. Imaginin mo yun, yung sinusundan mong Diyos, sinusundan mong tagapagligtas, biglang sasabihin sa iyo, I will suffer many things. Ha? Sa'yo ako umaasa, tapos magsasuffer ka. Paano ako? Paano kami? 12. Yung sinabi niya sinabi niya tuwiran. The Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders, the chief priests, the scribes, and be killed. And after 3 days, rise again. Mahirap intindihin yon yung dulo. Hindi rin naman kaagad naintindihan ng mga Hudyo na ang ibig niyang sabihin, directly, mabubuhay siya pagkamatay niya. Hindi po ganun. Tayo ganun, di ba? Pag sinabing, mabuhay ka, rise again, parang sa kanila, hindi naman ganun kaagad. Hindi kasi normal yun. Kahit sa atin po, may nakita ba kayong mga patay? Sa kwento-kwento lang, may mga pastor daw, may mga preacher na kahit patay na ibubuhay. Nasaan yun? Ayaw naman nila ipakita. Basta sinabi, namatay na po yan, nabuhay namang muli. Di ba sa hospital, maraming ganun. Di ba? Pero hindi propeta yung nagano, mga doktor, parang na-resuscitate. Yung kala mo'y patay na. Pero hindi pastor. At hindi naman namatay talaga ng tuluyan. Kaya nga ang tawag nila, resuscitate. Ba? O kaya yung flat na. Di ba? Pag flat, patay na. Tapos, nilagyan ng kung anong voltahe. Nagising uli. Palabas na yung kaluluwa. Nahigop uli. Nakakuryente Balik. Di nagising. Ano nangyari? Aba, nakakuryente Talaga namang, mahirap yung buhay ka pa makuryente. Pero yung patay ka na makuryente, mabubuhay ka. Ganun ginagawa ng mga doktor. Nakikita natin, tumatalbog yung halakas ng kuryente. Iyon ba yung buhay na masaganang sinasabi ng Panginoon? Paano mangyayari yan? Siya mismo mamamatay din pala. Magdurusa pala. Anong aasahan kong kaginhawahan? Kung ang aking sinusundan na pinuno, maghihirap, magdurusa. Susunod ka ba sa ganoon? Magiging follower ka ba ng ganung tao? Sa ating panahon ngayon, na ang mga tao makamundo. Madalas nating marinig, pera lang yan. Pag meron yan, sama ako dyan. Pag wala, ikaw na lang. Di ba? Kaya nga po maraming preacher, tangay-tangay niya, alam nila yung tao yan ang gusto, sasabihin in a religious context. Dito, magkakapera ka rin. Ayaw lang nila sabihin directly. Ang ginagamit nila, you will be blessed. Kaya tuloy, yung mga tao, di ba, hindi nyo napupuna kahit di Kristiyano. May natanggap na wow, blessing! Wow, blessing! Ano yung tinuturong blessing? Pera, material. Pero may nakita ka bang instance dito na nakatanggap ang isang mananampalataya at sinabi niyang blessing yun? Meron ka bang nakita nabasa na nanalangin, umiyak sa Panginoon, pera ang kailangan? At yun yung blessing na hinihingi niya?
Wala ka naman makikitang ganun eh. Basahin mo yung mga blessing. Ano yung mga pinapanalangin nila? It's not something material. It's not something in this world. Di mo naman kailangan ng Diyos para magkapera kayo. O kailangan ko ba ang Diyos? Yung iba sa inyo, walang Diyos. Marami kayong pera. Yung iba sa inyo, nananampalataya kay Jesus. Wala kayong masyadong pera. So, hindi pera-pera yung usapan. Di ba? Kasi, ang daming tao. Pamasipag. Kahit nga, yung kalakasan noon, yung mga kalakal doon sa mga kapatiran nating iba doon sa, nung hindi pa pinasok ng mga inchik na negosyante, yung magbabakal, yung mga nangongolekta, na mga parang basura para sa atin, maunlad ang buhay nila. Nakapagpatayo sila ng bahay. Pumasok, dating yung mga kalakal na sila na mismo yung nangongolekta, nag-hire ng tao. Kaya, yung isang miyembro natin na yun yung hanap buhay niya, hirap talaga siya. Nahirapan siya. Dahil kalaban mo na nga. Pero mananampalataya, nung hindi siya mananampalataya, okay. Nung mananampalataya, humirap. Ano ba yan? So, hindi po ganun ang usapin. Kaya sinasabi ni Jesus, hindi siya natatakot sabihin, the Son of Man will suffer many things. Be rejected by the elders, rejection. Tapos ito si Peter, umentra na naman. He spoke, verse 32, this word openly, and Peter took him aside. Nirebuke niya si Jesus, lakas ng loob, Para bang, kayo ba may lakas ng loob na i-rebuke ako? Tsaka si Pastor Ranji, kaya nyo? Parang nag-aalangan pastor lang yan, wala namang kakwenta-kwenta yan. Ba't hindi ko pwedeng i-rebuke? Di ba? Wala man tayong pagkakaiba. It's only iba yung gift na binigay sa akin ng Panginoon sa inyo. So pwedeng i-rebuke, di ba? Pwede nga disiplinahin yung pastor, pinag-aralan natin Kung mali yung sinabi ng pastor, pwede kang biglang tumayo. Pastor, mali yan. Pero dito si Jesus, parang matapang talaga si Pedro, Hindi ko kaya maging Pedro. Okay na akong si Joey lang. Pero kinuha pa sa tabi. Magalang pa siya nun. Di ba? Pag magalang ka, hindi siya hiniya publicly. Teka muna, Jesus. Dito tayo muna sa tabi. He took him aside and began to rebuke him. But when Jesus had turned around and looked at his disciples, gumanti, sabi ng iba. He rebuked Peter. Mas matindi ko. Hindi sinabi kung ano yung rebuke ni Peter Pero yung rebuke ni Christ, sabi, get behind me, Satan! So, gusto nyo makita si Satan? Tignan nyo lang si Pedro. Diba? Diba yung joke ko sa inyo? Yung kapitbahay ko, bata pa, nag-aaway. Nung tinatanong ko, totoo bang may demonyo? Meron. Pakinggan mo mag-aaway yung dalawa. Sasabihin ng babae, demonyo ka talaga. Yun. Nakita nyo? May demonyo dun. Abangan mo na lang paglabas. May demonyo talaga. Natatawa tayo, pero akalain mo, di ba? For you are not mindful of the things of God, but the things of men. Doon pa lang, napakahalaga ng issue kagad. To be with Satan, to think like Satan, is what? Not to be mindful of the things of God, but the things of men. Yung interest mo, nandun lamang sa interest ng mga tao. Ano ba yung mga interest ng mga tao? Kaya sinabi niya, so doon, nagkaka-idea tayo na may sinabi si Pedro, but this is not something that has to do with God's will. Kaya sinabi ni Jesus sa kanya, you are not mindful of the things of God, but the things of men. So, satanic yung ganun. It was contrary
to scriptures, it was not in accord with the will of God. Pero hindi nagtapos si Jesus doon. Gumawa siya ng broader application patungkol sa mga taong magiging alagad niya, magkakaroon ng relationship talaga sa kanya, isang tunay na relasyon. Ito yung mahalagang maunawaan natin. Dahil sa lahat ng tunay na mananampalataya, ito yung pinakasimula. Ano kasi, doon sinabi ni Jesus, sabi niya, verse 34, when he had called the people to himself, with his disciples also, he said to them, kasi dito may iba pa palang mga kasama, bukod sa mga disipulo ni Jesus. So doon sa mga taong mga sumama, whoever desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. So, yan para sa ating lahat. If we want to follow Jesus, if anyone would like to follow Jesus, ito yung initial arrangement. Ito yung initial condition. Ano? Sabi ni Jesus, whoever desires to come after me, let him deny himself and take up his cross, follow me. Whoever desires to save his life will lose it. Whoever loses his life for my sake and the gospel's will save it. For what will profit a man if he gains the whole world? Ito yung sinasabi ang the things of men. Kung ang maging profit mo sa buhay mo dito sa lupa is the things of men. Ba, anong sabi niya? What will profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? So, maligtas yung sarili mo. Ano yung handa mong ipagpalit? Diba? Kung mahalaga sa iyo yung kalagayan ng kaluluwa mo, dapat handa kang ipagpalit lahat. Kayamanan mo, katanyagan mo, kung ano man yon, in exchange for your soul. For whoever is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, of him the Son of Man will be ashamed when he comes in the glory of his Father with the holy angel. O hindi mo pakinggan yung sinasabi ni Jesus, sabi ni Jesus, I will be ashamed of you when I return back with the holy angels. So, nakapaloob dito, no, yung mga mahalaga na nagdala sa atin kung bakit natuto tayong mahalin ang ating Panginoon at paglingkuran siya. And so, I want to show you that our conscious practice and experience of daily denying self and carrying our cross will enable us to grow fervently in our love for Jesus Christ. Ang magiging kalaban ng perseverance natin, kita nyo yung church, di ba? Well, sige, sa church, active sila, involved sila sa maraming kaaya-ayang gawain, pero merong isa na naging defective. Kasi yung isang part na yon, nagsisimula sa iyo as an individual before it becomes more corporate expression sa church. In other words, kumaga sa trabaho lang, walang personalan. Sumaring ganun. Nagtrabaho sila sa church kasi dapat pag linggo nandito ka. Tayo ino-honor natin yung Lord's Day, di ba? Sa kabuuan niya, from the rising of the sun to the setting down of the same. Ibinibigay natin yun sa Panginoon. Parang maganda
Maganda yon. Although kinikriticize tayo ng ibang Kristiyano, baka lumagpas daw tayo sa langit, kasi sumasamba pa tayo sa pagtatapos ng araw. Pero ganun yung pangunawa natin. From the rising of the sun to the setting down of the same, the Lord's name is to be praised. So that is what we do. Lord's Day after Lord's Day. But even if we do that, we are not doing it out of a growing and a maturing love for Christ. Bali, wala siya. Nakukuha nyo? Kasi ang dami nilang ginawang mabuti, ang dami nilang ginagawang tama, pero, do pinuri ni Jesus yung mga bagay na yon, may isang very defective na napakalaga para kay Jesus. Ano ba ang nagsimula ng lahat ng ito? Yung first love na ito. Di ba? Ito. Yung tawag ni Jesus. Whoever desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Kaya sinabi ko, our conscious practice and experience of daily denying self and carrying our cross is that which will enable us to grow fervently in our love for Jesus Christ. Hindi sinabi dito na doing evangelism, doing missions, giving alms to the poor, giving tithe and offering to the church, loving your brethren will make it that strong. Yes, we are doing this to obey the Lord. Pero ang point doon, are we doing it out of a growing love for the Lord Jesus Christ? Kasi kinabit ni Jesus, di ba? Ano yung ikinabit ni Jesus sa obedience natin? If you love me, keep my commandment. The keeping of the commandment should be what? Primarily, an expression of love for Christ. If you love me. Meaning to say, our keeping of the commandments, that whatever Christ has commanded us, must primarily come out not of the routine, not because the church practices it. It is about your love for Christ. Kaya nga sabi ni Jesus, if you love me. If you love me. So naging issue yun doon sa Ephesian church. They were keeping the commandments. But why is it they are being faulted by God? L-O-V-E. How did that begin? How will it be maintained? Ang kalaban parati ng love for Christ is love for self. Hindi natin namamalayan sa araw-araw ng ating buhay, umiinog yung buhay natin sa sarili natin, yung sariling gusto natin, yung sariling gawin natin. Basta na-obey lang natin yung mga commandment. Okay na yon. You go to church, you pray every day, you read your Bible every day, you don't hurt your fellow brothers and sisters in Christ, you help the poor, you try to the best you can pag opportunity opens to share the gospel. Di nyo na po na. Kasi ako binasa ko yung mga sagot nyo sa tanong ko. Nakikita ko doon na mga problema din natin, katulad ng struggle ko rin. I'm not placing myself outside of that. Is yung iba talagang may trouble sa devotion na life sa Panginoon. Parang may asawa ka, parati mo kasama sa bahay, pero hindi mo kinakausap. Hi, ganun lang. Good morning. Gusto niyo ba ako mapangasawa? Sa bahay namin, ganun lang ako, di ko kayo kinakausap. Di ko alam si pastor. No? Baka dagdagan niya, hi, how are you? Today, di ba? Oh. Kasama mo, pero kasama natin si Kristo. How would Jesus Christ feel na
Masipag ka sa commandment, nag-evangelize ka, nag-church ka, tumutulong ka sa mahirap, pero yung expression of love directly to the person of Christ, wala. Ano ba sa gabal doon? Ang sumasagabal doon, inuuna natin yung sarili natin eh. Di ba? Bakit? A day can pass na hindi ka man lang nanalangin sa Diyos. Hindi ka man lang nakapagbigay pasalamat kay Jesus. Napakabigat ba niyan? Di ba, uupo ka lang sandali eh. Pagbangon mo, upo ka lang sandali. Sasabihin mo sa Panginoon, Panginoon, maraming salamat. Binigyan mo na naman ako ng pagkakataon, mabuhay sa araw na ito, makapagbigay ng karangalan sa inyong pangalan. No? It not take you even 1 minute. Pero, ni 1 minute, maraming Kristiyano, they cannot even give 1 minute to thank the Lord. You see? Dead. Dead in terms of yung activity madali, lalo na kung nasa church ka. Di ba, pag-pray natin, mag-tract distribution muli tayo, madali sumama doon. Paglinggo. Mag-fellowship tayo, madali sumama doon. Umupo ka dyan, prayer meeting. Atin ako ng prayer meeting. Mabuti yung ganda-ganda nung reminder ni Pastor kaninang umaga sa atin. Di ba? Kasi pwede tayong umatin ng prayer meeting, di naman tayo nag-pray. Atin akong prayer meeting, at least mga men lang yung nagli-lead. Kasi yun nasabi sa Scripture, we obey the simple teaching of Scripture. Men should raise their holy hands before the Lord in a church gathering. Pero, sabi nga ni Pastor, niremind niya tayo kaninang umaga, we should also pray as we sit there. And part of that is, as we listen to what is prayer, whether openly sabihin mong amen or yes, Lord, sana i-bless mo sa puso mo, you're joining. Hindi yung nakaupo ka lang dyan, yuyuko ka, tapos na yung nag-dilat ka naman. Parang nakikinig ka. Iba'y nakikinig sa nagpe-pray. Huwag lang tayo makinig. Sabi ni Pastor kanina, di ba? Yun yung stress niya eh. Mag-pray tayo. Manalangin tayo na binigyan niya tayo ng iba't ibang reason para manalangin. Kaya nga, you can do something that seems good in the eyes, but deep down, you don't really pray and trust God. That God, you don't even say, Amen Lord, sana i-bless mo nga yung church na yan. Will it take so much of you? When you listen to the prayer and you agree and say amen to that prayer? And yet, how many of us can live a day without any reference to God and to Christ? See? Di ba? Madalas yung marinig sa akin. The ungodly, ang kaibahan lang ng isang tunay na Kristiyano, parati kong uulitin sa inyo. Sa hindi Kristiyano talaga, they can live a day without any reference to God and to His will. Pwede ako mabuhay ngayong araw na to nung pakialam ko sa Diyos at sa Kanyang kalooban. I can do. My life will be saved. My efforts will be successful, even without Christ. That is what you're saying. Ang masakit dito sa kalooban, kung ako si Kristo, Kristiyano kayo. And you try to live your day, I always promise never to leave you nor forsake you. And yet, you can live a day na hindi mo man lang pinapansin. Yung nagligtas sa'yo, yung nagsusuporta ng buhay mo. What kind of a Christian are you? Christ would say, I appreciate the many work. I appreciate how much you give to the church. I appreciate how industrious ka, ang sipag-sipag mo sa trabaho. Tapat ka, honest ka. Pero nalulungkot ako, hindi mo ako pinapansin. Bakit nangyayari yon? Because self-denial and carrying our cross
is not exercised and therefore not experienced. Yun po ang problema sa buhay. Kaya nga dapat sa taon na ito, pag-isipan nating mabuti yun. Kasi napakalaga nun sa buhay natin if we are to overcome yung sinabi ni Jesus doon sa church sa Ephesus. Kasi doon nagsimula yung love relationship natin sa Panginoon. We listen to Him. How can you follow me? Sabi ni Jesus, deny yourself, take up your cross, follow me. Yung dalawa na yan. Self-denial and cross-bearing. You must do that to follow me. If you're not willing to do that, ano yung opposite niya? You'll never be able to follow Christ. Never. Kaya nga napakalaga nun, pagka hindi realidad yan sa buhay mo, hindi mo pinapractice, therefore, hindi mo na-experience, yung love, yung target natin na binanggit ko, growing fervently in our love for Jesus Christ, on a personal basis, hindi mangyayari. Hindi po. Kaya later on, mapupunan nyo, yung day nyo, kahit wala na si Christ, okay lang sa inyo. Diba? Sinasabi nga ng iba, nag-struggle sila sa devotional life nila, sa prayer life nila. Hindi naman nila struggle pera. Hindi naman nila struggle na hindi na po promote sa trabaho. Wala akong nabasang ganun. Karamihan ng struggle is doon talaga sa issue na yun. Why? Because if Satan attacks us, Satan, doon sa binigay ko sa inyong diniin ko kanina, di ba? Yung sinabi ng Panginoon kay Pedro, you are not mindful of the things of God, but the things of men. Satan wants you to be mindful only of the things of men. Malilate na ako ngayon. Sorry, Lord Jesus, malilate na ako eh. Pagsakay mo sa bus, ang habat, 1 oras, tinutulugan mo lang. You won't even take time na tahimik ang mga bus dahil pag ang kasabay mo sa bus, nung time ko yun, pagkasabay ko sa bus, mga nagtatrabaho, kakasakay lang, tulog eh. Diba? Natuto na sila matulog sa bus. Dahil alam nila, bago makarating yung bus doon sa malayo, napupuntahan nila, makakagain sila ng dagdag tulog. Diba? Kaya nga yung mga bus, tinanggal na rin yung music, yung mga balita sa TV. Kasi napunan nila, natutulog yung mga tao eh. So, hindi na lang nila istorbo eh. Mga tahimik silang bibiyahe. Tayo ba? Tulog tayo? Tulog yung kaluluwa natin? Tulog yung puso natin sa Panginoon? Parating tulog. Pero gising na gising sa kung mga activity. Hindi ko gina-justify yung mahabang preaching, pero ang daming umaangal pagka lumagpas ng 1 oras yung preaching. Diba? Pero doon sa mga, I should not abuse that also as a pastor. Na maging ako yung trial nyo. Diba? Minsan-minsan lang. Okay, mag-alala. Isa yan sa promise ko. Pinagpe-pray ko this 2026. Kasi mukhang babalik ako sa pulpit madalas. Kasi mag-aasawa si pastor eh. Parang sundalo yan. Kailangan bigyan mo ng forlo. Pero pinagpe-pray ko rin si Jeff, baka sakaling makatulong sa akin. Tanda na po ako. Yung time ko to study, mas mahaba. Humahaba na kasi mabagal na rin yung isip. So, as your pastor, we just begin today. I encourage you to return back to that point where you first encountered the Lord Jesus Christ.
and began to consider whether you would follow him or not. Ano ba yung mga events na nangyari doon? Sabi ng Panginoon, ano yung essence nung denial na sinasabi niya? Di ba? We are to lose our life. As far as your life, hindi dapat yan yung priority mo. Secondly, there are many things that you have to deny sa sarili mo. Depende sa sitwasyon mo. In order to be able to follow Christ. Sometimes you have to deny the priority of other affections. Diba? Yung boss mo, baka mas takot tayong mapagalitan tayo ni boss kumpara sa Diyos. So, madali sa atin, have no time. Kasi sa iba, parang hindi totoo ang Diyos eh. Kaya unti-unti, mas takot siya doon sa totoo. Kasi yung totoo, di ba? Yung boss niya, sinisigawan siya. Pinagagalitan siya. Late ka na naman. O sabi niya, alam mo namang matraffic, ba't hindi ka gumising na maaga? Si Kristo. Di mo siya kinausap, di ka nakinig sa kanya, parang wala ka naririnig. Di ba? So ano behavior mo? Parang hindi siya totoong Diyos. Parang hindi siya buhay. Sa buhay mo araw-araw. Kaya may mga tao have nothing to do with Him during the day. Kasi para sa experience nila, parang hindi siya real. Kasi nagagawa ko yung gusto ko eh. Hindi niya ako inawat. Sa opisina, gawin ko yung gusto ko. Oo, saan ka na naman pupunta? Tumayo ka na naman. Ang break natin, 5 minutes lang. Oo. Kakain ka, maninigarilyo ka pa. Oo. Lagpas 5 minutes yan. Natatakot kayo, di ba? Bakit tayo takot? The fear of man is real. But the fear of God, is it real to you? Is it real to you na sinabi ni Jesus? Kung hindi yan mangyari sa buhay mo, hindi ka makakasunod sa akin. Maiiwan ka. Pangatlo, sabi niya, it must be continual. Dapat tuloy ito. Daily. In 1 Corinthians 15, ano sabi ni Pablo? May in-affirm si Pablo sa kanyang buhay. Verse 31. I affirm, by the boasting in you which I have in Christ Jesus, our Lord, I die daily. You see? Because Paul is learning to die daily to himself, he has become a very useful and valuable person in what God is doing in their region. He became the apostle to the Gentiles. Although ang background ni Pablo, di ba? Parating iniiyak ni Pablo kasi hindi mawala sa kanyang isip. He persecuted the church. Maraming takot sa kanya. Maraming hindi naniniwala sa kanya. At ginagamit yon to attack him as an apostle. Di ba parati niya nababanggit yon, nalulungkot siya. Pero, bakit siya naging instrumento sa Panginoon? I affirm, by the boasting in you, which I have in Christ Jesus our Lord, I die daily. Mahaba po ang lakbayin ng Christian living. Siguro, yung iba sa inyo, kasi ng haba ko, I have been 36 years, going 37 na pastor. Yung gift ko po, pinagamit sa akin ng Panginoon ng medyo may katagalan. So hanggang ngayon. Yung iba sa inyo, kalahati ng buhay nyo, ubos na. Kung kayo pumasok sa 40, kalahati nun tapos na. Kasi kahit sundin ko yung kay Moses, yung normal, 70, kaya ako, normal ako.
No, hindi ako abnormal. 70 years old na ako eh. Kung medyo abnormal ka, sabi, malakas-lakas ang katawan mo, 80. Kaya kung nag-40 na kayo, lumagpas na kayo, di ba? Kalahati, naubos na. Ilan na lang natitira. Kaya nga, wisdom is what? Redeeming the time. So you have to redeem whatever is left and begin to start this year thinking, yung unang tagpo na kung saan nakilala mo si Jesus ang nagsimula yung pagmamahalan nyo sa isa't isa. Diba? Doon nagsimula lahat yon. Marami pang way to talk about first love. Pero ako, iniiwan ko lang sa inyo. Haba pa yung lakbayan natin sa ating buhay. At maraming sinasabi dito. Kung pupunta kayo sa Luke 14, 3 times in this passage, ang ginawa naman ni Jesus is, in referring to self-denial, 3 yung binanggit niya. In reference to your family, in reference to your own life, in reference to your possessions. 3 siya. You want to follow Christ? Denying self will include relationship. Family relationship, your own life. Ano ba yung tayo, iba-iba yung interest natin sa own life natin. Ano yung mahalaga sa atin, magkakaiba. Kunyari ako, pagdating sa mga kotse-kotse na mag-drive, wala akong interest masyado dyan. Parang naisip ko lang paminsan-minsan, mag-drive kaya ako. May lisensya ako mag-drive. Pero hindi ako nagda-drive. Pag naging ulyanin ako, mahuhuli ako one day, driving without a car. No? Pit. No? Wala na eh. No? Sabihin ko, may lisensya po ako. Pwede po ako mag-drive. Oh. Diba, iba-iba tayo. Yung iba sa inyo, mahilig dyan. O mahilig sa computers, mahilig sa cellphone. Iba-iba. Pero dapat ang Kristiyano, mahilig siya sa things of God. Not on the things of this world. Si Satan yun. Huwag po tayong pabulag sa mga pastor, sa mga preacher, kung talagang mga preacher sila, kung ano-ano pinagtuturo. They talk about blessing from God from the perspective of the things of this world. Huwag po kayong padaya. The kingdom of God is not about eating, drinking, and all these things. It's not having all these things. God will provide. Kaya sabi niya, huwag kayong mag-worry the things you're going to eat. Oh, diba? Do you even think? Ako, nagtitink ako. Kaming mag-asawa, kakain. Maraming salamat, Panginoon, na wala kaming worry kung ano kakainin namin. Kasi nandiyan lang sa rep eh. Salamat ka. May ibang tao po, wala laman yung rep. Siguro kung danadanas kayo ng ang bigat, di ba? Kung tatanungin ka, mahilig ako magtanong sa akin, anong ulam natin? No? And I will judge her based on her answer. Yan na naman. So, sa anak natin, sabihin, di ba? Pero kay Jesus, lalapit ka. Ask! Knock! Oh. Anong pangako niya? Ibibigay niya eh. Pero ano yung mga bagay na yon? Balikan na naman doon sa unang encounter, yung rebuke ni Jesus kay Pedro. Alam mo, Pedro, yung isip mo, tangay-tangay pa ng things of this world, not of the things of God. Kaya nga sabi ni Jesus, gusto mong magkaroon ng ganong mentality? Gusto mong makarating ka sa ganon? Deny self and carry your own cross. What is included in denying self? Sa Luke 14, relationship. Even family relationship. Di ba sabi doon eh, if anyone comes to me and does not hate his father and mother, wife, children, brothers and sisters,
Kulang na lang ilagay doon, pati mga pinsan natin, mga tiya natin eh. Oh. Yes, and his own life also, he cannot be my disciple. And whoever does not bear his cross and come after me, he cannot be my disciple. Kaya nga sabi niya, gusto niyo yung sumunod sa akin? Mag-isip muna kayo mabuti. Gusto niyo magka-disciple ko? Ganito, pakinggan niyo yung sasabihin ko, sabi ni Jesus. For which of you, intending to build a tower, does not sit down first and count the cost, whether he has enough to finish it, lest after he has laid the foundation, he is not able to finish it. All who see it began to mock him. This man began to build and was not able to finish. Ano sinasabi ni Christ? Sinasabi ko na sa inyo what it is to be a follower of me. Pag hindi nyo isiping mabuti yan, and reckon your life with that in terms of following me, hindi matatapos. Hindi mangyayari na sa dulo ng buhay mo, makakapasok ka sa kaharian ng Diyos. Hindi. 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 Pagtatawanan ka ng iba. Diba? Lumaki sa Christian home, lumaki sa church, nung namatay, sa impyerno pumunta. Di ba mahabag ka eh? Tayo, hindi tayo tatawa. Maiiyak ka na lang, ba't nagkaganon eh? Ako, hindi ako lumaki sa Christian home. I thank my God. I'm very, very grateful. I have become a Christian. Pero yung iba, they all have the privileges. God allowed them to enjoy all these things. Imagine some of you here this morning. How many years did God allow you to hear the gospel? How many times did you hear God offering you forgiveness for your sin, salvation, eternal life? Pero sabi niya, may kapalit yan. Handa ka ba kung dumating yan? Mas pipiliin mo ba yung mga kamag-anak mo, yung mga mahal mo sa buhay kaysa sa akin? Mas pipiliin mo ba yung possession mo? No? Mas pipiliin mo ba sa buhay mo na ayaw mong mahirapan? Kasi nga ayaw mo mag-bear ng cross mo eh. Hindi madaling maging follower ko. But you can, by the grace of God. But remember, yes, it is by the grace of God. But remember, may sinabi siya. Doon nagsimula yung love relationship natin kay Kristo. At dapat magpatuloy yun. Dapat lumalago yun. Pero, kung bumabalik na naman yung self-centeredness natin, you see, it's not a matter na obey mo, na disobey mo yung commandment. Kasi di ba sinasabi ko sa inyo, maraming Kristiyano, masaya na sila dahil hindi naman nila nababiolate. Walang pumapasok sa isip nila na nabiolate nila yung 10 Commandments. But Christianity is not all about that. If you do that, you have made salvation and assurance based on the law. It is only based on Christ. Being a follower of Christ. Following Him wherever He goes, sabi niya. Kaya nga, kahit doon sa nagkiklaim na naglilingkod sa Diyos, di ba? Yung rich man, yung possession niya, yun ang naging hindrance. Sasabihin ko sa inyo, many of you are in the stage of persevering in the faith. Di ba? Hindi na kayo baby Christian, hindi kayo ano. You're in the path of persevering. Nandito na kayo sa takbuhin kasi iba sa inyo 40, iba sa inyo 50, iba sa inyo senior na. Di malapit na kayo sa finish line. Pero hanggat hindi ka nakakatawid doon sa finish line, hindi pa finish. Kaya nga sabi ni Paul, di ba? I have finished the course. Ang tanong, matatapos kaya natin? Kung ganito yung takbo ng buhay natin, kung ganito yung maging, wala. So, ano yung babantayan natin? Well,
Yung mga ginagawa nyo, I believe, maayos naman. Pero bantayan nyo yung unang arrangement kung paano na-establish yung relationship nyo. You have to die daily, as Paul says. Why? Because it is that which will lead to a deeper love relationship with Christ. Kapag ka hindi po, ito'y magiging kaagaw. Kaya nga, yung iba, they have time mag-browse sa Facebook, an hour or 2 hours, but they don't have time to pray daw. Kasi marami silang ginagawa. Ako minsan nagbabrowse, di ko namamalayan, panghali na pala, parang, kaya dapat na maingat talaga. I'm not above you in many of the things in this world. Talaga yung things of this world. Pag hindi mo binantayan, kakainin ka, wala kang kaalam-alam. Diba? Minsan nga manonood ako ng, paminsan-minsan sinusumpong ako, Korean film. Parang 6 episodes. Nung sinimulan ko, ganda, gusto ko nang tapusin. Kikwenta mo yung oras, 6 hours. Marathon. 1:00 na ng umaga, bago yung end. Diba? No? Pero pag inisip mo, hindi nga ako nagbasa ng Bible ng 6 na oras 1 oras nga lang, duling na ako Ako kung yung ibig ko sabihin, that's how the things of this world will mislead you. Will get you out of the things of this world, of the things of God. I pray this year as your pastor that you will take seriously itong words na sinimulan ko ngayong first Sunday na ito. And may God help us because Satan is a formidable enemy. Hindi natin kaya. Yung sarili natin, nahirapan tayo. Pero, look to Christ. No? Kaya nga binanggit, He has suffered so many things. Therefore, He is able to help us in many things. If not in all things, we could say. And may God help us and enable us this year. And for some of you, you have to seriously think about the privilege that God is giving you. Hearing always the gospel. What did you do with the gospel? Because if in the end, after enjoying all the blessings from the Word of God, and you still end up in hell, you have only yourself to blame. You don't even have to say, hindi siguro ako elect Anong kinalaman ng election dun? Wala namang kinalaman yung election sa pag-reject mo. Ikaw yun ang reject Anong kinalaman ng election ng Diyos? Diba? Samantalang, ang dami-daming tao hindi narinig yung gospel. Ba't ikaw pinili ng Diyos na makinig sa gospel? Because God has something for you. If you reject it, it's all of you. Kasalanan mo yan. And may God help you. And may God challenge you to make, that decision. To respond to God's invitation to you. To come to Him through Jesus Christ. Believe that He is your Savior and Lord. And He is the only one that you need for that. Tayo po'y manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, na binalik mo kaming muli doon sa event ng buhay namin where our first love began when we heard your words or even the question, do you want to follow me? At si Jesus mismo ang nagsabi ng mga bagay na dapat namin tugunan
sa kanyang pag-anyaya para makasama kami. At nawa, Panginoon, kami mga Kristiyano ay manatiling naaalala yung original terms of being a follower of Christ. And those terms, Lord, is defined that should be true of us daily, on a daily basis. That's why Paul says, he is conscious of it on a daily basis. Tulungan mo kami, Panginoon, so that yung kaagaw namin ay tuluyang malayo sa amin. At sa halip, lumapit at lumalim kami sa aming pag-ibig sa inyong anak na si Jesus. We pray for those, Lord, you have given the gracious and compassionate actions from you, hearing the gospel continuously up to now. Entering year 2026, still hearing the gospel. Sana po, Panginoon, malagpasan nila yung hearing. Grant them, Lord, that grace to believe and to acknowledge it personally sa kanilang buhay for what the things they know about Christ. We beseech you, O Lord, be gracious, be compassionate. To the glory of the one who offered his life for the remissions of our sin, our Lord and Savior Jesus Christ, in whose name we pray. Amen.